Mababasa. Verse 10. Sinabi ng mga lagad sa kanya, kung gayon ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mas mabuti pang wag nang mag-asawa. Ngunit sinabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ang pananalitang ito, kundi yun lamang pinagkalooban nito. Sapagkat may mga eunuko na ipinanganak na gayon mula sa sinapupunan ng kailang mga ina. Hindi naman ibig sabihin na wala silang pagkalalaki mula sa kapanganakan. Ang ibig sabihin, hindi po sila nag-aasawa. May mga lalaki na ganon, hindi sila nag-aasawa. Pangalawa, may mga eunuko na ginawang eunuko ng mga tao. Itong pinag-uusapan natin. Ito. At may mga eunuko na ginawang eunuko kailang mga sarili, alang-alang sa kaharian ng langit. Ang makakatanggap nito ay ang tumanggap. Ito po ay ginagamit na basihan sa compulsory celibacy ng mga paring Katoliko. Ano po? Pero ito hindi siya compulsory. Sabi ng Panginoon, ang makakatanggap nito ay ang tumanggap. So kung kaya mong huwag mag-asawa, alang-alang sa kaharian ng Diyos, di bahala ka kanya. Pero sabi ng Panginoon, di lahat ay makakatanggap ng gayon. So yung mga eunuch na binanggit rito, ginamit ng Panginoon sa kahulugan, hindi siya nag-aasawa. May pinapanganak na talagang hindi nag-aasawa. May mga hindi nag-aasawa dahil inalis ang kanilang pagkalalaki, ginawang eunuko ng mga tao. At may mga katulad ni Apostle Paul na hindi nag-asawa, alang-alang sa kaharian ng Diyos. So yun po yung tinatawag natin mga eunuchs. Kung ikay ginawang eunuch ng isang reyna o isang hari, yun ang dalawang dahilan ng makikita natin. Either na ikaw ay pinagkakatiwalaan sa mga asawa ng hari para hindi mo sila pakikialaman, so tinatagal lang yung pagkalalaki. O kaya kung pinagkakatiwalaan ng hari para hindi ka gumawa ng bang na siya patalsikin, so inaalis din ang pagkalalaki mo, ibig sabihin hindi ka magkakaroon ng pagkakataon magkaroon ng anak. So hindi ka pwedeng gumawa ng isang dynasty. Yun ang mga dahilan ng mga eunuch. Ano po? So balik po tayo doon sa eunuch. Siya po ay naglalakbay na po mula sa Jerusalem patungo po sa Gaza. So siya po, sabi nga natin, siya po isang proselyte na pagkagaling po ng pagsamba mula sa Jerusalem patungo sa Gaza, nagbabasa siya ng bahagi po ng Isaiah. Mamaya makikita na sa Isaiah chapter 53 na po. Ngayon, inutusan po ng Espiritu Santo si Felipe na puntahan niya yung eunuko sa kanyang paglalakbay. Dito makikita natin, dito sa verse 28. Si pabalik na at nakaupo sa kanyang karwahe, binabasa niya ang propeta Isaias. Sinabi ng Espiritu kay Felipe, lumapit ka at makisakay sa karwaheng ito. Kaya tumakbo si Felipe roon at kanyang narinig na binabasa niya si propeta Isaias na sinabi niya, naunawaan mo ba ang binabasa mo kanya? So ito